Power morning everyone! Ngayon po ay ituturo ko sa inyo ang mga tips sa pag-renovate ng mga foreclosed properties na nabili nyo either sa bank or Pag-ibig Fund. So ang una nyo pong gagawin ay ang tinatawag na site inspection. So tingnan niyo po kung ano po yung mga naging sira ng property na in-acquire ninyo. Then after niyo pong makita, ma-inspect yung mga naging kasiraan nito, I suggest na agad nyo na pong gawin yung clearing operation. So, lahat ng mga basura, lahat ng mga pwede na pong itapon, ay itapon na po natin. So, dapat meron kayong contact sa hauling para sabay-sabay or minsanan po aalisin yung mga basura. Para pag magsisimula na po yung actual renovation, ay malinis na yung ating mismong property. After ng clearing operation, so makikita mo na doon yung mga pwede mong i-retain sa mismong property. So make a design para magkaroon ka ng end goal kung ano ba ang magiging itsura nito after mong i-renovate yung property na gagawin mo. The next step ay yung actual implementation ng design mo. So dapat very detailed yon on the specific area para mas madali itong masundan ng ating mga workers. So, pag may plano kasing sinusunod, hindi na sila mangangapa, the same time, makakatipid tayo ng oras. Ang isa sa mga suggestion namin ay gumamit ng mga PVC materials. Tingnan nyo, pang-accent ng ceiling, pwede nating gawin yan. Actually, kung titingnan mo yung overall cost, halos ganun din naman ang presyo ng PVC ceiling versus dun sa actual na ginagamit natin ng mga PISM board. So, kasi yung PISM board, ipipinturahan mo pa yun eh. Yan technically, yung mga PVC, maganda ng tingnan tapos ano pa siya, hindi mo napipinturahan. Diyan sa accent wall na yan, kung napansin nyo, imbis na gumamit ng mga, yung i-groove, yung actual na ginagawa before, yan mga PVC panels na po yan. Tapos yung kanyang eaves, ano po yan, mga metal eaves yan na nakakulay na. So hindi na natin kailangan i-hardiplex or i-plywood tapos pipinturahan mo pa. So mas mabilis po ang installation ng ganyang klase ng eaves. So yan, ang ginawa rin namin dyan, sinemento na namin ng harap para mas malinis po yung, yung harapan mo. So, ito na yung finished product natin, no? So, gumamit kami ng 60 by 60 tiles. So, konting diferensya lang sa presyo ng 40 by 40 pero very elegant ng tingnan yung 60 by 60 tiles. So, yan. Ang ginamit po namin pang ceiling dyan sa kitchen na yan, PISM board. Kasi kung sakali mang magkalik, hindi po kagaya ng gypsum board na nasisira. So, yan po yung ating toilet and bath. So, yan, pag-akyat natin. Yan pong hagdanan natin yan, steel yan, pero yung apakan na yan, yung makapal na PISM board po yan. So, gumamit din tayo ng dyan, tawag dito, vinyl tiles ang ginamit natin sa second floor. So, yung kwarto natin, nilagyan din natin ng PVC na ceiling. Kung mapapansin nyo po, ang gandang tingnan ng PVC ceiling. So, mas mas elegante siyang tingnan. So, ang suggestion ko po ay dapat klaro sa iyo kung ano yung dapat maging itsura ng i-renovate mo para mas madali po yung implementation. By the way, ang ginastos lang po namin sa renovation na yan ay around 375,000 for a 40 square meter property. So technically, nakatipid po tayo ng malaki at napaganda po natin yung ating nabiling foreclosed property. And of course, pag maganda yung nagawa mo, you can command a higher price sa mga kliyente natin kasi nga makakapag-give tayo ng value ng magandang bahay para sa kanila. So hanggang sa muli, ito po si Joliver Mapiles, Power Morning po sa inyong lahat.